Bongbong Marcos, ipatutuloy ang impeachment. Pag-usapan natin. Nanawagan naman ang Malacanang na irespeto ang Korte Suprema sa gitna ng naging desisyon nito sa constitutionality ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kailangan muna nilang tignan ang buong nilalaman ng naging desisyon ng Supreme Court. Nanawagan ng palasyo na irespeto ang kataas-taasang hukuman at ilagay ang kanilang tiwala sa institusyon. Kinikilala ng Malacanang ang pagiging independent ng hudikatura at legislatura sa paghawak sa impeachment process na ito. Sasabihin nito, Coach Oli, ang gulo-gulo mo, akala ko ba itutuloy ni Bongbong Marcos yung impeachment? Sinasabi dito na kanyang tagapagsalita na si Claire na galangin ang Supreme Court at good luck na lang, no, di ba? Parang independent body ang korte, so judicial branch yan, separate branch yan, irespeto natin. So kung pinasusunod ni BBM, nagsasuggest siya na sundin ang Supreme Court, bakit niya sinasabi mo, Coach Oli, na itutuloy ang impeachment? Exactly. Alam nyo kung bakit? Gusto nyo malaman kung anong galaw ni Bongbong Marcos? Ako, na-unlock ko na yan eh. Ilagay nyo, sige, bago ko sabihin, paano nyo malalaman ang galaw ng presidente na si Bongbong Marcos? Ilagay nyo sa comment section. Sige, pakilagay nyo. Antayin natin. 10 seconds. Pakilagay. Alam nyo kung paano? Paano ko nalaman ang galaw ng presidente? Paano ko na-unlock? Kung ano yung sinabi niya, yung kabaliktaran na mangyayari. Gusto niyo ng katunayan? Anong sabi ni Bongbong Marcos? Ayaw niya sa impeachment. Anong ginawa ng House? Nagsampa ng impeachment complaint. 4 pa. At kauna-unahang pumirma doon sa impeachment complaint, anak niya. Anong sabi niya? Together with Boeing, hindi namin papapasukin ang ICC. Tapos na yung usapin na yan. Illegal yan. Pag pumasok sila dito, dadamputin namin sila. They have no sovereignty over us. They have no jurisdiction over us. We are a sovereign country. Hindi dapat makialam ang ICC. Anong nangyari? Nakapasok ang ICC. Anong sabi ni Bongbong Marcos? Hindi niya papapasukin ang EDCA. Anong nangyari? Isang katutak ang EDCA ang pinapasok sa Pilipinas. Ngayon, tatambakan pa tayo ng armas na gagamitin sa gera. Makikialam tayo sa China at Taiwan. Tama ba? Pang-apat, bababa ang presyo ng bigas sa 20 pesos. Anong petsa na? Lagpas 3 taon na. Bumababa ang presyo ng bigas. Hindi ako nagsabi niyan, siya. Sino ba nagsabing hindi papapasukin ICC? Ako o siya? Hindi na raw tayo babahain dahil bilyon-bilyon po ang inalat for flood control projects. Tanong ko sa inyo, sa lugar ninyo, may baha o wala? Baka nga hindi yan ang tanong eh. Sobrang taas ba ng baha sa inyo o hanggang tuhod lang? Yan ang tanong eh. Anong sinabi niya? Walang nakapasok na baril sa loob ng KOJC. Tanong ko sa pula, tanong ko sa dilaw. Be honest, because this is just black and white. There is no gray area in this. May nakapasok na baril sa KOJC o wala? Now, you are telling us sundin ang Supreme Court? Just like ayaw mo sa impeachment pero pumirma yung anak mo kauna-unahan. Delikado po tayo dito. Ayaw pumayag ng senador at si Bongbong Marcos nagbigay ng ganitong statement. Nakakatakot ito. Kaduda-duda po ito. Tingnan ninyo. Abangan po ninyo yung sinabi ko. This is dangerous. Nakakita ako ng paglapagstangan sa ating batas at sa paghindi sunod sa Supreme Court. Abangan natin kung magkakatotoo. Next topic po. Ito, si Torre, nabuang na ata ito. Talagang sobrang into boxing na. Tingnan natin. Acting Mayor versus PNP Chief. Ito ang nabubuong boxing match. Matapos maghamon ng suntukan si Acting Davao City Mayor Baste Duterte at kumasa naman si PNP Chief Nicolas Torre III. Pero ang naghamon, may inihabol na kondisyon para matuloy ang kanilang pagtatapat. These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Hindi ko na po i-discuss yun kasi na-discuss ko na po kahapon yung sinabi ni Baste na yan. Okay? Nakapagbigay na po tayo ng komentaryo. Pag-usapan na lang natin itong feel na feel. Parang nabuang na ito si Torre. Nitong mga nakarang araw, naglabas pa si Torre ng video ng kanyang training
para daw sa ikinakasang boxing match na dapat ay gaganapin sa linggo. Matatandaang si Torre ang nanguna sa pag-aresto sa ama ng alkalde na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Parang nasira. Nasira na ulo mo, Torre! Oy! Ang feel nito, feeling niya si Pacquiao siya. Di ba pinapakita ni Pacquiao yung training niya? Ito naman feel na feel. Di ba? Pinapakita pa yung training. Saka nakakita na. Training ng isang PNP chief, kailangan may nakabuntot ng mga camera. Di ba? Meron bang ganyan? If you're really serious about your training, hindi mo kailangan nakabuntot ng camera. Hindi ka naman si Pacquiao. Anong tinitake mo? Ikaw ba nagdodroga? Hindi ko siya pinagbibintangan ha. Nagtatanong lang tayo kasi parang yung galawan mo parang nagdodroga na eh. Parang okay. Again, hindi ko siya pinagbibintangan. Yung galaw niya parang kasi parang tinan mo naman ito. Yan ba'y gawain ng matinong tao? Alam ko hindi ito nagdodroga. Pero pulis yan siyempre. Diba? Meron silang mandatory Pero yung utak niya parang ganun eh. Tingnan mo. Ito suggestion ko lang, ha. Total kung ano-ano nang naiisip mo para ka lang maging relevant. Andiyan ay nag-training ka, nag-push up ka na para ka merong binibira. Kung ano na sumasayaw-sayaw ka pa diyan na yung kala mo maganda yung step mo pero galaw matanda na nagsasayaw. Di ba? Total, gusto mo ng magpasikat, gusto mo pa ng sa Araneta. Feeling nito talaga, sikat na sikat si Araneta pa talaga. Total, gusto mo yung maging sikat, gusto mong magpalapad ng papel dahil sabi mo, anyway, yung proceeds naman dun sa mga nasalanta ng baha. Bakit kaya hindi mo na lang ibenta yung mga toga ng mga senador? Suggestion lang kasi pwede mo i-auction yun. Ilagay mo sa isang i-frame mo, tapos papirmahan mo dun sa senador. Pwede mong ibenta ng milyon yun. Kasi yun, record yun. Yung sa isang taon nagpasa ng impeachment complaint na 4 ang House. Tapos ginastusan ng gobyerno natin yung toga. Yung suit nila, yung pagja-judge. Di ba nagpatahi pa sila? Kakaiba yan. Ngayon ka lang makita na nagkaroon ng impeachment na kini-question ng confidential funds. Confidential nga. That's so weird. So, ibig sabihin, posibleng hindi na maulit ito sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Kaya pagkakataon mo na total hindi magagamit yung toga dahil unconstitutional nga daw, bakit hindi mo i-frame? Parang yung ginagawa sa mga jersey nila, Nakita ko nga yung jersey ni Jordan nung panahon na nagpunta kami sa Vegas. Pa ako noon sa MGM. Nasa 20s pa ako noon. Ngayon, itong huling napunta ko, ang nakita ko naman yung may pirma, libo-libo. Jersey ni Stephen Curry. Pwede mong gawin doon. Kasi may mga supporter yan lagay mo doon yung hingin mo na kay Aimee. Benta nyo, may bibili niyan. 1 milyon yung kay Aimee. Maraming Aiminatics Sigurado bibili niya ng mga Aiminatics, papirmahan mo, naka-frame, papirmahan mo. 'Di ba? Si Risa, ang daming tangang pinklawan 'di ba? Lalo na yung mga politiko, ay mga negosyante na sumusuporta ng papirmahan mo 'yan. Maganda i-display 'yan sa bahay. The impeachment that never happened. Nakalagay doon, pirmahan mo. Tapos yung proceeds, ilan 'yan? 24. Benta mo 1 milyon isa, 24 million 'yan. Bigay mo sa mga nasalanta. Mamahalin ka ng taong bayan, talo mo si Tambaluslus. Walang pinansin sa'yo. Kasi ikaw, ginawa mong makasaysayan at nakita nila na yung pera na ipinamimigay pang ayuda ay hindi galing sa kanila. Kasi yung sa ayuda galing sa pera ng taong bayan Parang niloloko lang sila, di ba? Pera din nila yun Pero yung toga, pag binenta mo, magpaalam ka lang, wag mong nakawin. Paalam mo lang, total for a good cause. Di ba yun ang diyan ka mahilig? Yung mabibigay yung proceeds mabibigay sa mga nasalanta for a good cause. Yeah, for a good cause yun. Wala naman siguro masama doon kung hihingin mo sa mga senador. Basta maipangako mo lang yung 24 million mabigay mo sa mga nasalanta. Total kung ano-ano na naiisip mo, Torre, tulungan na kitang mag-isip. Kung tayo susunod sa batas, sinabi na ng Korte Suprema na unconstitutional yung impeachment, so sayang yun. Benta na. Anyway, pwede naman tayo magpatahi sa susunod next year kung matutuloy yung impeachment. For the meantime, marami naghihirap dahil sa baha, tulungan na lang natin. Ayos ba, Torre? So, para hindi ka nagbumukhang baliw, para ka nasira ulo dyan sa mga pinaggagawa mo Para hindi na ugali ng pulis yung ganyan Para ka ng artista napakahilig mo sa camera. Para kang fame toot. Pakidugtungan. Fame toot. Pangulong Rodrigo Duterte, bagay na mariin kinundina ng mga Duterte. Inihanda na rin ng Philippine National Police
ang Rizal Memorial Coliseum, kung saan gaganapin ang tapatan. Pero bukod sa kondisyong drug test, humingi rin ang kapatid ni Acting Mayor Duterte na si Representative Pulong Duterte ng waiver mula kay Torre na walang legal na pananagutan ng kapatid sakaling may mangyari sa kanila sa boxing. Kanina naman, sinabi ng NBI na umalis ng bansa si Acting Mayor Duterte papuntang Singapore. Sinisikap naming hinga ng pahayag sina Duterte at Torre. Tingnan mo yung suntok niya, Sinisikap ha? naming hinga ng pahayag sina Duterte at Torre. Kita niyo yung suntok niya? Si Acting Mayor Duterte Ha? papuntang Singapore. Eto, hindi naman tayo boksingero, okay? Pero konting kaalaman lang. Konti lang naman. Again, hindi ako nagmamagaling, ha? Hindi ako nag-alaboksingero. Tingnan nyo yung suntok nga sa bag. Ang tawag dyan, bag eh. Singapore. Sinisikap naming hinga ng pahayag sina Duterte at Torre. Kita nyo? Alis sa kanila ay na umalis ng bansa si Acting Mayor Duterte papuntang Singapore. Sinisikap naming hinga ng pahayag. Ang tamang pagsuntok sa bag. Kasi yung iba, yung mga baguhang nagbo-boxing. Ito sa aking pagkakaalam lang. Posibleng naman ang nagkakamali tayo. Hindi naman tayo eksperto, inaamin ko na. Pero yung pag may nakakasabay po tayo sa boxing ring ng kaganyan, yung magalaw yung bag, akala nila yun yung malakas sumuntok. Kita nyo? Pag magalaw yung bag, tumatapon ng tumatapon. Hindi po ganun. Ang yung bag dapat, konti lang ang galaw niyan. Coach, parang contradicting. Bakit konti? Malakas nga sumuntok. Kasi nga, yung galaw niya dapat counter. O kunwari, pag ganito yung bag, ay hindi pala makita. Basta pag ganito yung bag, papalapit sa'yo, doon mo susuntukin. Hindi yung halos gagalaw. Yung iba kasi, pag galaw pa palabas, doon mo sinusuntok. Kaya yung bag ang galaw-galaw. Oh, may nakita akong kaibigan ko, hindi ko nababanggitin. Lagay nyo na lang yung pangalan. Ang galaw-galaw nung bag. Sabi ko naloko na. Anyway, sa itsura pa lang, alam mo hindi man hanalo kay kay Baste, pambira. Gusto niya yan Panalo na siya dyan. Yung the fact na lagi siyang napapansin. Yan ang climax ng buhay niya Camera. Next topic po tayo. Eto, impeachment ni BP Sara. Tuloy, August 4. Sige, pag-usapan natin. Asher, ano ba ang ipinunto ni Senador Villanueva? Kaya sinabi nito na maaari pa ring tumuloy ang impeachment trial kahit may decision na ang Supreme Court. June, sui generis ang impeachment court. Ibig sabihin, unique, natatangi at may sarili itong uri o description. Ito ang nilinaw ni Senador Joel Villanueva kasunod nga ng paglalabas ng desisyon ng Supreme Court na unconstitutional o labag sa saligang batas ang naisampang impeachment case kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Senador Villanueva, nangyari na ito dati sa impeachment case ni former Chief Justice Renato Corona, kung saan pinagbotohan anya ng mga senator judge kung susundin nila ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment trial sa dating Chief Justice. Giit ni Villanueva, nasa impeachment court pa rin ang desisyon. Supreme Court made that decision or not, the impeachment court will proceed. And I'm sure someone will raise it during the Di ba, teka muna, ito ba yung anak ni Eddie Villanueva? Di ba tatay nito pastor? Hindi ako medyo nagtataka lang, di ba? Kasi ikaw yung pamilya nyo ang natugari ang anak ng Diyos, pero kayo ang ayaw sumunod sa batas. Kayo ang ayaw sumunod sa authority. Alam mo, malaki problema natin dito. Dahil ang mga trapo po, or etong mga traditional politician, ayaw sumunod sa Korte Suprema. Delikado po yan. Magkakagulo po tayo. Kasi ang reason nito si Eddie Villanueva, yung, sinasabi niyang sui generis ba yun? impeachment proceedings. For sure, someone will raise it. Diba? So, but we are... Ayos, sui generis. Okay, ang ibig sabihin po nito sa aking pagkakaalaman, bagamat tayo aminadong hindi naman abogado, ito nga hiwalay po sila. Ang impeachment court ay hiwalay. So sila ang dapat mag-decide sa pagpatungkol sa impeachment. Alam nyo, ang dinesisyonan ng Korte Suprema na unconstitutional yung impeachment, it's because 4 po ang sinampa na impeachment kay BP Sara.
dapat may 1-year bar rule. Ang ibig sabihin nun, liliwanagin po natin. Sa bawat isang taon, isa lang ang pwede nating isampa. Ang problema doon, meron pumasok na first complaint, hindi nila pinagalaw. Dapat yun, automatic, ginalaw po yun. At may proseso po. Dapat yun ay pinadala doon sa speaker at dapat mabigyan ng pagkakataon si BP Sara na makasagot doon sa complaint na yon. Ang pinupunto naman nitong mga senador at congressman, doon na sa impeachment, magpaliwanag, sa impeachment trial na magpaliwanag si BP Sara. Pero miski na, dapat yun pinagalaw. Hindi pinagalaw, in-steady. Tapos yung second impeachment, tapos may third, yung fourth impeachment ang gumalaw. Bakit? Yan po yung sinasabi ni Chanco. Kaya gumalaw yun, yung tatlo walang bayaran. Yung fourth, nagkaroon po ng bayaran. Kaya lang gumalaw. Pero miski na, unconstitutional. Ang dinesisyonan po dito ng korte ay hindi kung guilty or hindi guilty si BP Sara patungkol doon sa confidential funds. Diba? Ang sa impeachment court, which is the Senate, sila ang tatayong impeachment court, ito ay patungkol kung may sala o walang sala si BP Sara. Ang dinesisyonan ng korte ay kung ito ay constitutional or unconstitutional. Tatandaan po natin, pagdating sa political, yun po ang hindi kadalasang pinakikialaman ng korte. Pero pagdating sa constitutionality ng isang bagay, kung legal or illegal, sabi nga nila, hindi po pwede na patutuloyin ito dahil galing na po ito sa illegal. Para sa mga hindi abogado, ganun po ang pagpapaliwanag noon. Hindi po pwede yon. Kasi buti nga hindi itinuloy. Isipin ninyo kung itinuloy ito agad-agad. Dahil yung kinwestiyon ng mga senador, yun din ang ni-raise ng Supreme Court, kung itinuloy yun, di nagsayang lang tayo ng pera, nagbida-bida lang yung mga senador, nagbida-bida lang yung ibang congressman, nagbida-bida lang sila at kailangan nila yung TV time, pinakinabangan nila. Sa katunayan, ang laking pera na sayang dyan. Ano sabi ni Chanco? Nagkabayaran. Yung pala, unconstitutional. Ang problema kasi dito, ito kay Tamba, even kay Marcos, ito problema nila Ang hilig nilang minamadali ang isang bagay. Ang hilig nilang ipilit yung hindi pwede. Huwag nyo kasing ipilit yung hindi pwede kasi baka dumugo. Dapat yan dinadahan-dahan. May proseso po tayong sinusunod. At kung hindi ukol, hindi bubukol. Etong magpinsan na ito, napakahilig sa ganyan. Yan si Martin, tsaka si Bongbong. Kitang-kita naman pinilit. Kaya nga sinasabi nito si Joel Villanueva, ikaw pa naman yung nataguri ang anak ka ng pastor. Are you not aware that this is just political in nature? Huwag nga na tayong maglokohan. Hindi ka tanga, alam ko. Magkano lang ang confidential funds ni BP Sara? Alam mo naman siguro kung magkano confidential funds nung iba. Bakit hindi sinisilip? Sino maingay ngayon? Yung mga pinklawan, yung mga dilawan, yung mga komunista. Samantalang, tahimik sila nung may namatay sa LA patungkol sa cocaine na nakasama ni First Lady. Naintindihan nyo kung gaano ba ka-ipokrito itong mga pinklawan? Kung gaano ka-ipokrito itong mga dilawan, itong mga komunistang to? Di ba? Bakit yung mga tahimik may namatay na doon? Ang laking kahihiyan sa impeachment ni BP Sara ang iingay nyo. Ayaw nyong sumunod sa korte. Pambira kayo. Sui generis ang impeachment court. So we will proceed. So these are all questions that will be raised, di ba? With the decision of the Supreme Court, will the impeachment court submit to the decision of the Supreme Court? Ayon naman kay Senador Vicente Tito Soto III, bilang miyembro ng impeachment court, mas gusto niyang marinig kung ano ang masasabi ng House of Representatives. Gayunman, hindi niya rin masabi kung may mangyayaring impeachment trial at pag-aaralan din niya ang payo sa kanya ng isang legal luminary kaugnay ng issue. Merong nag-a-advise sa akin na pwede raw namin i-disregard, pwede i-disregard ng Senate yung Supreme Court decision. Because it tramples over the work of the Senate na kaiwalay.
separate body kami. So, yung advice na yun, pag-aaralan ko muna bago ako mag-comment. Isa ka pa, Tito Soto. Pambihira ka naman, no? I think you should know better, Tito Soto. Baka naman mas nakakaunawa ka kesa kay Villanueva. The likes of Villanueva, hindi ko na maano yan. But ikaw, pambihira, kailangan po ba ng pag-aralan yan? Korte na nga ang nagsabi niyan. Alam nyo, ang sabi nga dito, the final arbiter is the Supreme Court. Kaya nga meron tayong tinatawag na separation of branches. Meron din tayong check and balance. Exactly, that is the part of the Supreme Court. Dahil kung hahayaan natin, sige, ginusto ng Kamara. Ayaw nga nilang sumunod, di ba? Tinatanong sila ng Supreme Court. Ayaw nilang sumagot dahil independent daw sila. Kayo namang Senado, independent kayo, na hiwalayan kayo, iba hiwalayang impeachment court. As you call yourselves, impeachment court. Kaya lang, paano na magkakaroon ng check and balance? Doon nga papasok ang korte. Kasi paano kung may abuse of power na doon sa House? Which happened. Don't tell us na hindi nyo alam yung sinasabi ni Chanco. You're not aware? You don't believe that? Hindi lang yun. Wag na natin pag-usapan yung patungkol kay Chanco. Yung ano na lang. Yung 4 na complaint. Yung tatawid nga from the 19th Congress to the 20th Congress, questionable pa nga yun eh. Pero hindi na nga halos umabot doon eh. Dahil yung 1-year bar rule pa lang nalabag na. Diba? Doon papasok yung check and balance. Dapat mayroong tagasita. Hoy, teka muna, tama pa ba yung ginagawa nyo o abusado na kayo, Congress? Isipin ninyo, kung walang Korte Suprema, lahat ng gagawin ng Congress para sa kanila tama. That is very dangerous. Sa pamumuno ni Tambaluslos, of course, they will say that they are right. And 200 of them will say, 200 plus of them will say they are right. Why? According to Chanco, they were paid. Lahat yan nasa isang snap ni Tambaluslos. What if mayroong abuse of power din ang Senado? Of course, you will tell us you are right. Hindi nyo namang sasabihin mali kami. Paano kung may abuse of power? Sinong kokorek doon? Sino ba ang Supreme? Kayo o yung Supreme Court? Meron pa bang susupreme sa Supreme Court? Sige nga, pakisabi nga, meron pa ba ang susupreme sa Supreme Court? Kasi kung meron pang susupreme sa Supreme Court, palitan nyo na yung pangalan nyo, Supreme Court. Kung hindi rin tayo susunod sa Supreme Court, tanggalin na yung Supreme Court. Anong silbi nila dyan? Yan lang nga lang ang silbi nila maging arbiter doon sa mga abusado. Anong purpose nila dyan? Di palayasin nyo na. Tama or tama-tama. Sino magsasabi mali? Yung Senado nga sabi mali yung HOR Tito Soto, yung iba mong kasamahan sinasabi mali yung HOR, yung House mali. Kaya nga binalik, pinapagpaliwanag Buti nga, na-postpone yung impeachment. Don't tell me about that forthwith na yan. Kasi kung susumbatan nyo sila, bakit hindi agad inasikaso ng Senado yung forthwith? Kayo rin Congress Bakit umabot sa fourth complaint? Kung inasikaso nyo yung first complaint, tapos na sana. Di ba? Kayo rin, tinambay-tambay nyo lang And then you will tell the Senate, you act on it forthwith. Mamadaliin nyo Senate. Para kayong mga ipokrito na pinapansin ninyo yung puwing ng hindi pag-aksyon agad ng Senado, kayong nagtagal. Kayo ang tumambay-tambay, tas kami sisisihin. Ito po ang naging problema dito sa sa bansa natin. Parang naluto na ata tayo ng cocaine. Hindi ako nagbibintang sa inyo Ginagawa ko lang example kasi ganyan po ang pag-iisip ng mga nagko-cocaine. Wala akong pinagbibintangan ulitin ko. Parang naihahambing ko lang kayo sa mga taong tambay-tambay, sa mga taong nagko-cocaine, na parang naluto yung utak ninyo, hindi nyo naiisip yun. Kahit paikot-ikutin natin dito. Of course, let's admit, may maka-Duterte. Aminin na natin. May maka-Bongbong, may maka-Marcos, may maka-Tambaluslos, may mga Pinklawan, may mga komunista, may kanya-kanyang agenda. Tama or tama-tama. Pero lahat tayong mga sunod tayo sa batas. And then, wag natin pairalin yung politika. Kaya nga yan na sinasabi ko sa inyo Hindi kayo tanga. Alam naman natin yung impeachment kay BP Sara ay politika. Kahit anong kulay mo, you know that. Tito Soto, you should know better than that. Nanindigan naman si Senador Bam Aquino na dapat ipagpatuloy ang impeachment trial alinsunod sa mandato ng konstitusyon. Isa pa to.
Isa pa ito. Nanawagan rin ito sa mga kapwa-senador na agad na magsagawa ng caucus o pagpupulong para talakayin ang desisyong binabaliwalaan niya ang kanilang tungkulin sa saligang batas. Alam mo, ito problema natin. Kung ang mga senador natin ay walang respeto sa Supreme Court, magkakaroon talaga tayo ng constitutional crisis. Malaki po ang magiging problema natin. Kung ang mga liderato natin diretsahan na. Kaya lubog ang Pilipinas because of corruption. Pangalawa, drug addiction. Sasamahan pa natin na ang mga politiko ayaw sumunod sa korte. Sige, ipilit nyo yan. Dahil kayo nasa power eh. May magagawa ba tayo? Pero susundin? You expect the ordinary citizens to follow the law? Kayo mismong mga politiko hindi sumusunod? Bakit ang dami nyo sinasabi ngayon? Nung kinidnap si PRRD, alam nyong lahat, hindi dumaan sa due process. Bam, nagsalita ka ba? Tahimik kayo, di ba? Yan ang sinasabi ko, may kanya-kanya po tayo eh. Nauunawaan ko naman yun. Ganyan talaga Pilipinas eh. Pero, huwag natin isama ang politika at lalagpasan yung batas to serve our political affiliations. Huwag natin ipilit, di ba? Kasi kung legal yan, uukol yan eh. Kung ukol yan, bubukol yan. Tungkulin sa saligang batas. Naniniwala ako na dapat matuloy yung impeachment trial. Yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado. Tulad niya, naniniwala siya. Naniniwala ka ba yung pagkidnap kay PRRD ay illegal? Yung mga ganun eh. At walang iba. Handaan na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom, kaya dapat ituloy na yung impeachment trial. Ito, wala na ako nga. Kahit di pa nagsasalita. Pag bumuka pa lang, alam ko na eh. May pangarap to. Kapustahan. Gustong tumakbo nito. Gusto niyang maging standard bearer ng Pinklawan. Ayaw naman sa kanya. Gusto si Lenny. Patakbo ito presidente o vice president. Aminin natin, hindi nila kaya si Sara. Do you honestly believe kaya mo si Sara, Risa? Baka magtanim ka ng witness, ha? Hayag naman ang pagkadismaya si Senador Risa Ontiveros sa biglaang pagpigil ng Korte Suprema sa pagdaraos ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Ngunit malinaw din naman anya na sinasabi ng Supreme Court na hindi nila pinapawalang sala si VP Duterte at maaaring ma-file ang impeachment complaint sa susunod na taon. Ngunit ipinagtataka nito kung paano nalabag ang one-year ban rule. Ngayong isa lang naman anya ang kaso na iniakyat sa Senado ayon na rin sa desisyon mismo ng Korte Suprema sa Gutierrez versus House of Representatives. Welcome naman kay Senador Jinggoy Estrada ang desisyon. Mahina talaga utak nito si Risa. Sa bagay, dinidictate lang naman, hindi nga makapagsalita ito ng walang binabasa. Isa nga ang inakyat sa Senado. Ang punto niya, bakit isa lang naman daw ang inakyat? So, hindi nalabag yung one-year bar rule. Hindi nga ganon. Kasi dapat, pag merong impeachment complaint, inaaksyonan agad ng House. Ibig sabihin, obligado yung House. Lilinawin ko na, hindi mo maintindihan eh. Obligado yung House na pagka merong reklamo patungkol sa impeachment, dapat yun yung proseso pinaandar. I-discuss na yun, ipapasa na sa speaker, etc. kung ano yung proseso. Hindi nga gumalaw. Tapos pumasok yung second, hindi rin gumalaw. Pumasok yung third, hindi gumalaw. Tapos pumasok yung fourth, gumalaw si House, si speaker. Nagkabayaran, sabi ni Chanko. Kaya gumalaw. Alin doon ang hindi malinaw, Risa? Hindi ko naman maintindihan dito. Hindi naman sinasabi kasi ng Supreme Court na walang sala si BP Sara. Remember this is technical. Hindi naman pinapawalang sala si BP Sara eh. Titigas ng ulo na itong mga to. Hindi ko maintindihan ba? Wala ba kayong staff na abogado? Hindi nyo maintindihan? Pambihira naman no. Hindi naman pinawalang sala eh. Pwede pa namang ituloy ulit sa February 2026. Ngayon, alam nyo na yung tamang proseso. One-year bar rule. Ibig sabihin, bawal lang sa isang taon ang magkasunod, ang lalagpas sa isang reklamo. Simple English lang naman yung pambihira. Paano kayo naging senador? Di nyo maintindihan. Next year, February 2026, pag-applyin nyo ulit si Tamba. Kung may pera pa. Kasi itong mga kinakatakot nitong mga ito. Itong mga reklamo-reklamo. Kasi kung talagang guilty si BP Sara,
kung talagang magnanakaw si BP Sara, kung meron talaga siyang ginawang grave threat doon sa magpinsan at sa mag-asawang Marcos, hindi sa kanila problema yung ma-postpone sa 2026 kasi pwede pa naman sila magsampa ng impeachment eh. Ang pinoproblema nito, una, as we get closer sa 2028, they know yung mga safety ng mga congressman, they will choose not to side with Tambaluslos. Kasi nakita na nila ang hagupit ng Duterte. Nakita na nila ang hagupit ng Duterte supporters. If they will continue supporting Tambaluslos, they will lose the 2028 election. Maraming tatakbo ulit sa 2028. 3 taon lang po ang Congress. So takbo sila ng takbo. Especially doon sa may gustong tumakbo ng national position which is Senate or magba-Vice President o magpe-President. We don't know. Pero habang dumidikit yan, 2000 ay malapit na sa 2028. Kaya nga even may prediction. Tandaan nyo tong prediction ko. 2027, the latest, magkakaroon ng massive transfer from the Pinklawan, from the Pulahan, sa mga supporter especially ni Bongbong Marcos, magkakaroon ng mass transfer to Duterte camp. Tandaan nyo to, yung mga politicians, and the latest, yung pinakahuli, 2027, including the vloggers, they will transfer. Yan po yun. Takot na sila. Habang lumalapit, pahina sila ng pahina. So they want to do it now. Pag hinog sa pilit, Risa, maasim. Bibigyan ko kayong halimbawa. Ito, halimbawa lang ha. Wala tayong pinagbibintangan. Halimbawa, meron kang hindi gustong tao or politiko. Tapos magtatanim kayo ng witness para yung politiko makulong at may eliminate nyo as competitor kasi ayaw nyo siya. For some reason, ayaw. Pag pinilit nyo yun, hinog sa pilit, maasim. Baka kakaalis mo sa tao na yun. Kakaalis nyo sa tao na yun, kayo pa makulong. Pakibasa nyo po yung istorya ni Esther sa Biblia. Yung nagpatayo ng pagkataas-taas dahil gusto niyang doon mamatay yung kanyang kinaiinggitan. Nabaliktad ang mundo. Doon sa sarili niyang patibong, doon din siya napatay. Isang galaw lang ng Diyos yan. No? That is just an example na kung ikaw ay nagtatanim witness. Example lang po yan, Risa. Wala tayong pinagbibintangan. Ang punto ko lang dito, hindi pinipilit ang isang bagay. Tingnan nyo, bakit mahal ng taong bayan si PRRD? Organic. Bakit mahal ng taong bayan ay ng Manila si Isko? Organic. Nagsisilbi. Hindi namumulitika. Yan ang difference eh. Alam naman ng taong bayan yung puro pamumulitika eh. Pero alam nila yung totoong nagsilbi sa taong bayan, mahal ng tao. Hindi kailangan magtanim ng witness. Ng Supreme Court. Anya, isa itong paalala na lahat ng mga hakbang sa pagpapanagot ng mga public official ay dapat nakaangkla sa legalidad at due process. Kaugnay nito, bilang co-equal branch ng pamahalaan, dapat anyang sumunod ang Senado sa desisyon ng Korte Suprema kahit na itinuturing na isang political process ang galing mo, teka muna, ang galing mo, Jinggoy Estrada, gusto kitang halikan. Pakis nga, sino bang nakakilala dito kay Jinggoy Estrada? Gusto, sabihin nyo sa kanya, gusto siyang ikis ni Kotsoli. Hindi naman po tayo bakla, ha? Oh. Hindi, kasi nagagalit yung yung bakla na yung nakaganon yung mukha. Wag daw tawaging bakla si Basti. O di ikaw na bakla. Gusto kong halikan si Jinggoy. Pambihira kayo. Mas may laman pa pala utak na ito si Jinggoy. Sumunod daw sa due process. Sumunod sa korte. Wag yung paganahin yung political agendas nyo. Kuha agad ni Jinggoy. Konting salita. Kuha niya agad. Anong nangyari sa inyo, Villanueva? Tito Soto, Laila de Lima, Bam Aquino. Nadaig kayo ni Jinggoy. Hindi naman niya sinasabing hindi guilty si BP Sara. Ang punto naman dito ay unconstitutional ba yung pagkasampa ng impeachment? Same thing din. Hindi ko rin naman sinasabi. Bagamat ako'y naniniwala, hindi guilty si PRRD. Ako naniniwala, hindi guilty si PRRD. Pero, ang kini-question dito ng marami, bakit sa dahig dinala? Which is illegal. Dahil sinuko natin yung soberanya natin. Hindi dumaan sa due process. Yung pagkakahuli sa kanya, hindi dumaan sa Korte ng Pilipinas. Basta siya minadali, tinangay.
Dapat yung pagkahuli ni Torre, dumaan sa due process, dumaan muna sa mga judges, dumaan muna sa korte bago binitbit sa dahig. Sa katunayan, hindi nga dapat sa dahig eh. Dito siya dapat managot sa Pilipinas. Kung may ginawang kasalanan si Tatay Digong, dito siya managot sa Pilipinas, dito siya hahatulan, dito siya ikukulong. Yun lang. Hindi tayo namumulitika rito. Pinagtatanggol lang natin yung nasa batas. Parehas to hindi nasunod eh. Hindi nasunod sa batas yung pagkakakidnap kay Tatay Digong. The same thing na yung impeachment ay hindi nasunod. Paano nyo na-miss yung area na yan na nakita ni Jinggoy? Ganyan na kayo kabobo. Naisahan kayo ni Jinggoy. Pambihira naman talagang buhay ito. Senado sa desisyon ng Korte Suprema kahit na itinuturing na isang political process ang impeachment proceeding. Si Bampay, lalo maiisi gagawin niya si Bam. Ayon naman kay Senador Francis Kiko Pangilinan, bagaman hindi pa nito nababasa ang desisyon, mukhang isinasantabi ng SC ang legal principle ng presumption of regularity. Ano sabihin mabitino niyan? Humigop ng sabaw yan. Walang nahigop. Plastic nga yan eh. Kung may pinaka-plastic sa buong Pilipinas, silang dalawa ni Mar Rojas. Ipokrito yung mga yan. So, ano sasabihin niyang matino? Ng mga aksyon ng co-equal branch. Bagaman kailangang igalang ang Korte Suprema, napapaisip niya siya kung ganito rin ang magiging pasya ng SC kung sinunod ng Senado ang saligang batas kaugnay ng pagsasagawa ng trial forthwith noong Pebrero. Yan, itong punto niya. Kung tinuloy agad forthwith, ibig sabihin agad-agad, tinuloy agad yung impeachment ni Bibi Sara noong Pebrero, ganito kaya ang magiging desisyon ng Supreme Court. So sa tingin niya, hindi ito ang desisyon ng Supreme Court kung natuloy yon. Hindi ganun dapat ang tanong. Because if you ask the wrong question, you will get the wrong answer. Ang question dyan, if it's unconstitutional, kung sinimulan nung February, sayang ang pera. Dapat nagamit pa sa mas magandang bagay. Ang tanong, ilang oras ang nasayang? Ilang senador at congressman ang nag-grandstanding lang? Ano kaya ang mangyayari? Unconstitutional nga. We will have a real problem. Immediate, imminent danger sa bansang Pilipinas dahil sinimulan nyo yung impeachment, yung pala unconstitutional. Both camps will disagree. Alam naman natin yan. Huwag na nating i-deny. Nasimulan na, magdi-disagree yung pula. Pag sinabi ng impeachment court ay ng Supreme Court na illegal ito, unconstitutional, magagalit din naman yung DDS. Di ba? Mas malalim ang problema nun. Why? It already started. Magkakagulo. So you are asking the wrong question, Kiko. Ano kaya ang nangyari kung nasimulan yun? Ano kaya nangyari sa bansang Pilipinas? Bakit tayo nagsisimula ng isang paglilitis na illegal? Para naman kay Senador Amy Marcos, dapat igalang at respetuhin ang desisyon ng Korte Suprema. Nanawagan rin ito sa mga kasamahang senador na magtrabaho at atupagin ang kapakanan ng mamamayan. Naglabas rin ng pahayag si Senador Ronald Bato de la Rosa sa pamamagitan ng isang social media post. Anya, noong magmosyon ito na i-dismiss ang impeachment complaint kay VP Sara, guided o may patnubay ng Holy Spirit siya, katulad lang ng paglalabas ng pasya ng SC na unconstitutional ito. Bagaman nalulungkot si dating Senador Franklin Drilon, sinabi nito na hindi na dapat isagawa ang impeachment trial. Pasok! Well, magkakaroon ng constitutional crisis kung gagawin nila yan. Sa akin, hindi na dapat gawin. At ang Korte Suprema ang siyang magpapasya sa lahat na isyong constitutional. Ayun ako. Isa pa to si Drilon. Di ba dilawan to? Buti pa ito. Yan yung sinasabi ko eh. Magkakaroon tayo ng iba-iba. Okay lang yung magkaiba-iba. Meron talaga tayo susuportang iba. Hindi pwedeng pare-parehas tayo. Pero hindi dapat umibabaw yung pagkakaiba natin beyond doon sa batas. Puti si Drilon, naintindihan niya kahit patulog-tulog to. Di ba? Anyway, may nagsasabi sa akin kasi na ito si Drilon. Sabi lang sa akin ito talaga ay nuknukan ng politiko. Pero matalino daw to si Drilon. Isabi lang naman sa akin. So ayoko siyang husgahan kung totoong trapo ito or totoo siyang matalino. Basta yun lang sabi sa akin, matalino. Siguro kaya naiintindihan niya. Kaya nga sabi ko rin hindi naman sa dahil tayo maka-Duterte. Obviously we are DDS. Hindi ko na i-deny yun. Ako mismo sinasabi ko gusto ko matuloy ang impeachment. Pero dumaan sa tamang proseso, di ba? So gawin nyo.
No, I'm very open. I'm very vocal about it. Sinasabi ko doon sa programa namin sa SMNI, sinasabi ko dito sa vlog, gusto ko matuloy yung impeachment dahil alam ko maraming ibubulgar si BP Sara na baho ng Marcos pag natuloy yung impeachment. At doon makakapagpaliwanag siya. That is my very reason. But hindi naman po pwede na kahit na merong mabubulgar at ako'y pabor sa impeachment, ay gagawin na natin yung prosesong illegal. Nakukuha ninyo? Ganon din naman, pagdating dito naman sa kay PRRD, magkakaiba tayo dito. Pero syempre may nagrereklamo kay PRRD. So we need to understand them as well. Okay? Patas lang. 'Di ba? Ang hiling lang namin, even BP Sara, even PRRD, yan ang hiling. You have a problem? Kasuhan nyo dito sa Pilipinas. Litisin nyo sa Pilipinas at kung mapatunayan ng korte, ikulong dito sa Pilipinas. Pag napatunayang inosente, pakawalan. As simple as that. Patas? Fair enough? 'Di ba? Huwag nating ilagay sa kamay natin yung batas because we want to serve political colors. Yan po ang punto natin. Hindi po ganun. Hindi na tayo naaayon sa batas, hindi na rin tayo naaayon sa Diyos. Kasi po may proseso lahat. Ang pangit na nga ng mga politiko nating mga korap, laganap na nga ang droga sa Pilipinas. Sinamahan pa ng pinalaganap pa nila ang sugal. Nagkaloko-loko pa tayo dyan sa Amerika. Pumunta yung First Lady, may namatay sa cocaine, pumunta yung President, nagkalat sa Amerika, ayaw pa natin sumunod sa batas. Pambihira naman, ano ba? Ano bang sumpang nakain ng Pilipinas? Nagsimula lahat yan sa EDSA eh. Ay nako, Pilipinas ko. Naglabas rin ng pahayag ang impeachment court kaugnay nito. Ayon kay impeachment spokesperson Attorney Reggie Tonggol, wini-welcome nila ang desisyon ng SC. Hinihintay na lang ng impeachment court ang formal na transmittal ng desisyon ng Korte Suprema at iba pang kaugnay na patnubay na maaaring makaapekto sa jurisdiksyon ng impeachment court. June, sa ngayon ay wala pa rin namang nailalabas na pahayag kaugnay ng issue siya sa Senate President Francis Cheese Escudero. Yan ang latest dito sa Caloocan City. Balik sa'yo. Diba sinasabi nga ni presiding officer at Senate President Cheese Escudero na talagang ang meron pagkakahawig o kumbaga pareho yung itinatanong ng impeachment court sa House of Representatives, gayon din sa tinanong ng Supreme Court. Mismo yon. Ang galing nung pagkaka-interpret dito ni Cayetano kasi siya yung unang question dito at ang nag-suggest na ibalik ito sa House. Naalala nyo? At yung nirereklamo nila ay yung 1-year bar rule din. Yan yung one major. Marami pa pero that is the major. Pinapa-explain sa House. Which yun din naman ang naging ruling ng Supreme Court. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, nakikita na ng karamihan ng senador, yun talaga ang problema. Kita nila na in the first place, unconstitutional. Kaya nga ang sabi dito sa impeachment na ito ay void ab initio o void from the beginning. Sa simula pa lang, illegal na. Sa salitang layman's term, illegal po ito. Unconstitutional. Bakit aakto ang Senado o ang impeachment court sa isang illegal na bagay? Hindi nga dapat yun na isampa. Nagigets? So doon pa lang confirming. Ito gusto ko lang hindi naman sa pinagyayabang natin but isa po tayo sa nag-file ng petition dito sa Supreme Court sa pangunguna po ni Attorney Torion, no? And I'm very happy na naging part noon dahil walang bisa nga ng Supreme Court yung impeachment complaint laban kay BP Sara. And syempre gusto ko rin pasalamatan, no, yung taong talagang tumutulong, no? Hanggang ngayon hindi pa iniiwan ng Duterte. Hindi iniwan si PRRD, hindi iniwan si BP Sara. Sa katunayan, siya ang nag-spearhead talaga netong final namin na complaint dyan sa Supreme Court. Saka ko napapangalanan pero I know you know who you are. Maraming salamat po sa inyo dahil tunay kayong naging kaibigan ng Duterte.